Dahil gagamit muli ng mga dekuryenteng PCOS machine sa eleksyon, nabigyang pansin ang problema ng rotational brownout sa Mindanao. Ilang hakbang daw ang inilatag para hindi maapektuhan ang automated elections. Pero paano naman kaya ang mga pangmatagalang solusyon sa problema? Narito po ang Saksi Special Report. Tanging ang kandilang ito ang nagbibigay liwanag sa tahanan ni Lola Paquita dito sa Barangay Santa Maria sa Zamboanga City. Oras ng rotational brownout, kaya pirming nakaupo lang sila ng apo sa isang sulok. Mainit, maraming nagsakit, maraming walang pagkain, walang trabaho. Sa kabilang kalsada, patay naman ang negosyong tindahan ni Rebecca. Maliban doon, siyempre pagkagabi, imbes na maraming bibili, yung iba hindi lumalabas dahil nadidimlan sa daan. Ayon sa Zamboanga Chamber of Commerce and Industry Foundation, 1.3 billion pesos na ang lugi ng mga negosyo at industriya dahil sa rotational brownout at 3 beses nararanasan kada araw sa lahat ng 78 barangay sa lungsod. Ang kawalan ng kuryente dinig sa mga nakabibingin generator ng mga negosyo. Kita sa mga nakatiwangwang na appliance sa mga repair shop, maging sa gulo ng trapiko dahil sa mga hindi gumaganang stoplight. It's really wreaking havoc on our normal lives in Zamboanga and in Mindanao. Paliwanag ng Zamcelco na siyang pangunahing power provider sa Zamboanga City, kulang ang nalilikhang kuryente kumpara sa pangangailangan ng lungsod. Ang kinukunan kasi ng power supply ng Zamcelco na Agus at Pulanggi hydropower plants, bumaba ang produksyon ng kuryente. Ang tubig kasi sa Lake Lanao na nagpapaikot ng mga power generator ng 2 planta, bumaba ngayong Abril at posible pa umunong umabot sa halos critical level. Pati kondisyon ng mga planta naka-apekto rin. Dahil matanda na yung mga makina doon, bumaba ang output. So yan ang problema. Instead of giving us yung dati 100%, yung mga 50 to 40% na lang ngayon. Mahalaga ang Agus at Pulanggi hydropower plants hindi lang sa Zamboanga City kundi sa buong Mindanao dahil dito galing ang halos 70% ng kuryente nito. Sa ngayon nararanasan ng hanggang 8 oras sa rotational brownout sa buong Mindanao, liban sa mga lugar na sineserbisyohan ng mga electric cooperative na nakabase sa Bukidnon at Misamis Oriental, gayon din ang ilang pribadong kooperatiba. Inaasahan magpapatuloy ang problema dahil kada taon ay tumataas ang kailangang kuryente ng Mindanao dahil sa komersyo at industrialisasyon. Any power shortage should be solved kasi it affects yung business. So itong Mindanao talagang dapat solve niya. Just imagine, makikita mo sa dyaryo, affected yung mga kaning factory. Ngayong taon, lalong nabigyang pansin ang problema dahil sa automated election na gagamitan ng mga dekuryenteng PCOS machine. Elections cannot just be taken for granted for a day. Dapat yan kasama ang preparatory activities. Pero ang may papangako lang ng Zamcelco, We have to provide and maintain stable and continuous nationwide electric power covering from May 13 to 20. This is the directive. mahigit 400,000 ang rehistradong botante sa buong Zamboanga City. Bahagi sila ng halos 12 milyong botante sa buong Mindanao o 23% ng mga botante sa Pilipinas. Pag walang kuryente, medyo kabado din ang mga tao, tensyonado, lalo na yung mga tao sa labas na nakapaligid sa polling place. Pero sakaling magkaroon ng brownout sa mismong araw ng eleksyon, hindi naman daw basta maapektuhan ng mga PCOS machine na may bateryang kayang tumagal ng hanggang 12 oras. May 2 ekstrang PCOS battery rin daw ang bawat munisipalidad o lungsod, bukod pa sa nakahandang generator na kaya mag-supply ng kuryente ng hanggang 16 na oras. Ang training talaga natin sa mga BI natin at pangkaraniwang watcher din is kapag nagka-brownout, tututukan kagad yung makina. Diba? Yung makina hindi iiwan. Hindi yan, pag nag-brownout, labas lahat ng tao. Hindi ganoon. Hindi rin daw problema kung mawala ng kuryente habang nasa kalagitnaan ng transmission o operation ng PCOS. When that happens, when there's an incomplete transmission, the system will wait for a complete transmission. Hindi niya gagamitin yung incomplete. May eleksyon man o wala, mahalaga ang pangmatagalang solusyon. Pangunahin na riyan ang pagtatayo ng mga bagong power plant. Meron tayong kuryente in 2015, okay, kasi merong mga nagtayo talaga, 2011, 2012. Problema on the short term, wala namang gustong pumirma ng long-term contract na mahal. Ang mga pansamantala namang tugon,
pag-upa o pagbili ng mga electric cooperative ng modular diesel generator na kaya magbigay na hanggang 2 megawatts. Pero kapalit nito, dagdag singil. Any power from now until 2015, any form of power na ilalagay mo on a short-term basis will cost. Okay? Medyo may kamahalan. Okay? Because it is immediate. Isa rin sa mga tinitinang solusyon ng mga oil barge, bagamat kailangang gastusan ng hanggang 750 million pesos. Pinag-aaralan ding alternatibo ang mga submarine cable na magkukonekta sa Luzon at Visayas papuntang Mindanao. In the Visayas, we have a series of submarine cables that are able to transmit yung required electricity inter-island. Kailangan ng masusing pag-aaral niya na tinatapos ng NGCP, hopefully within the year. Pero ang mga proyektong inihain ng DOE, kailangan daw ng malaking puhunan at posibleng maging dagdag pasanin pa sa bulsa ng taong bayan. Batay sa pag-aaral ng Joint Foreign Chambers of Commerce, ang Pilipinas ang may pinakamataas sa singil ng kuryente sa Asia noong taong 2010. Ito'y sa kabila ng pagpapatupad ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA noong 2001 na nangako magbibigay ng pangmatagalan at abot kayang kuryente sa mga Pilipino. Ito na siguro yung sinasabi pa natin noon na magiging epekto kapag isinapribado ang isang pampublikong utility, no, katulad ng power o ng elektrisidad. Maalalang sa panahon ng matinding krisis sa kuryente noong dekada 90, napabilis ang pag-aaproba ng mga kontrata sa mga Independent Power Producer o IPP dahil sa paggamit ni dating Pangulong Fidel Ramos ng emergency powers. Kaya naman panawagan ng Ibon Foundation, nationalization o pagbabalik sa gobyerno ng regulasyon sa power sector. Kung sagot yan ng pamahalaan, nangangahulugan, nagmula rin yan, no, dun sa buwis ng mamamayan. Nangangahulugan, binabalik lang niya yung serbisyong yan. Nangangahulugan, nabababa yan sa abot kayang halaga. Tugon naman dito ng Energy Secretary. The government is not a good businessman. And it should avoid doing business. Sa gobyerno, every time we move, there are bureaucracy involved. Whereas sa private sector, okay, they're actually fluid in things that they can do. They can move faster, in other words. Pero tanong ng mga naiipit na mamamayan tulad ni Rebecca, hanggang kailan sila maghihintay para maaninag ang pag-unlad? Ngayong balot pa rin sila sa dilim. Ito kasing ilaw natin, ang kuryente natin, ito yung pangalawa sa ating paningin. Sana po naman ay magawan po ninyo ng solusyon. Para sa Saksi, Ivan Mayrina nag-uulat.